Good day and happiness life mga ka-life change. So for today's video, nandito tayo sa ating tinatawag na Corniche area, Damam. Ayan, Damam Corniche. So dito, may mga Pilipino tayo na mga kapatid or mga brothers na talaga naman naglalaro para sa kanilang health. At meron din tayong imimit ngayon na tao na kung saan hindi lang health ang target niya, also extra income. Isang OFW na madiskarte na hindi nakadepende sa sahod lang kasi kailangan yung effort niya tapos yung time daw niya is ginagamit niya na mahusay. So Friday, diskarte niya is magtinda ng mga embutido, tosino, tapa, chicken. So tatlong production kung saan talagang siya lang yung gumagawa. At take note, nang dahil dyan, nakapagpatayo siya ng bahay, nakapagpaaral ng anak, at nakakapundar-pundar. At take note, sa kwentuhan din namin, pag umuwi siya ng Pilipinas, hindi siya yung typical na nauuwi lang para magbakasyon. Umuwi siya, minsan nagtitinda daw siya ng isda, at minsan is pupunta sa mga area na may mga patrabaho para magtrabaho. Kumbaga hindi siya nahihiya na magtrabaho pa din sa Pilipinas na mga gano'n. Sa negosyo ang pinag-uusapan kasi alam niya daw yung mindset ng kita sa negosyo. So I hope lahat tayo ng mga OFW may ganitong diskarte at may ganitong mindset. So panoorin nyo ang aking ambush interview kay Kuya Rico dito lang sa Saudi Arabia with love, Pinoy na may diskarteng tunay. So watch this. Ayan guys, so alam niyo na, nakita ninyo yung mga paninda. So ayan, meron din sila iba pang puto, pero ang cost pala ng mga paninda ni Kuya is murang-mura lang. PM ko sa inyo yung detail later, okay? So right now, dito sa interview natin si Kuya, ambush interview. Si Kuya Rico, ayan, meet Kuya Rico. Ayan, ayan. Kuya Rico, taga saan ka? Cebu. Tiga Cebu. So maayong gabi sa imong tanan, sa inyong bati ka sa Cebu. Hello, may ngunto. Ayan. So nakita-kita kami dito lang sa court. So nakita ko siya, dumidiskarte talaga siya. Alam niyo naman, Kuya, bakit mo ginagawa dumiskarte? Pre, dagdag kita. Hindi lang sweldo asahan. Yes, yan. Para sa pamilya. Yan, talagang meron siyang mindset na gusto niya magkaroon ng tinatawag na extra income, tulong, kasi hindi siya nag-steady sa sariling salary lamang po. Kumbaga, kailangan talaga kumita kasi sa taas ng bilihin. Saka siguro malaking tulong naman, Kuya. Malaking tulong kasi mababa lang sahod. Okay po. So si Kuya is hindi pinala sa magandang sahod, so kaya super diskarte siya. Dito naman talaga is kailangan lang natin dumiskarte mga ka-OFW para magkaroon ng mas magandang buhay ang ating mga nasa Pilipinas po. So ilan ba anak mo, Kuya? Dalawa. So meron na po siyang dalawang anak. Ilan asawa? Siyempre isa lang. Yes, so isa lang asawa ni Kuya, tapos dalawa anak. Taga Cebu po siya. So ganyan dito guys, talagang tulungan din kasi, marami din kasi dito mga tao, so opportunity, at dumadayo pa sa Sarahaman ni Alcobar, di ba, Kuya? So sa loob ba ng isang araw nakakailan ka, Kuya? Ay kung suserte naman, abot naman ng 800 reals? O, di ba? 800 reals, guys. Ano yung expenses or kasama na lahat? Kasama na lahat. So, yung expenses mo, mga 50%, 60%? Mga nasa 5% na siguro. No? Maliit lang yung Pero okay naman siya. Kaya lang talaga ang business talaga, kailangan i-market mo talaga para mas kumita. So yan, usapang negosyo dito sa Life Change OFW ambush interview kay Kuya Rico from Damam. Yan. Dahil pala sa 10-10 ni Kuya na paninda, ayan na, sinabi ko na, ni-reveal ko na yung price. Sa mga gustong mag-reseller dyan, okay? Sa mga gustong pumakap kay Kuya, may daily production po si Kuya. 10-10 lang yung tapa, yung embutido, chicken flavor and beef flavor po. So dahil dyan, Kuya, nakapagpatayo kayo ng bahay, diba? Kaya ang mahalaga, meron ka ng sarili, diba? Dahil tapos nakapagpaaral ka ng anak, diba? So kita mo guys, dahil sa kanyang ginagawang diskarte, meron na siyang tinatawag na, meron na siyang napundar at nakakapagpagawa siya na. Yung savings mo, Kuya, yung sahod mo, nagastos mo pa rin. sa pamilya ko lang. Yan.
para sa kanila pagkain. So kahit pa paano nakapagtabi ka naman. May tanong ako, yung pera mo na kinikita dito may pinaglalagyan ba? Example, nag-open ka ba? Nag-open ka ba na dapat nag-open ka rin ng account para at least kahit pa paano doon ka nagpapasok ng mga savings kahit pa paano. Kasi alam mo bakit tumatanda tayo. Tapos pagdating ng araw kasi wala na tayong lakas. Pagdating ng araw, tawag ito yung humihina. So, pag wala ka na itawin sarili na ibuhos mo lahat sa iba, okay lang naman kung nag-invest mo sa Pilipinas. Pero minsan kasi talaga kailangan pa rin natin ng may pandukot. So, keep savings from yourself also, ha? Pero napunta lahat sa bahay sa ngayon kasi okay lang at least pundar, may pundar, diba? Ayan guys, so nakita nyo naman sa simpleng discarte, 10 reals. Kasi alam mo, iba na rin kasi yung value ng pera dito pag dinala sa Pilipinas. Kasi 1 real is equivalent now to 15. Di ba? 1 is to 15. Kaya kung example si Kuya tumutubo man ng konti, pero pag minultiply mo siya, medyo maganda ang dating sa Pilipinas. Kaya talaga naman si Kuya Rico, dapat tularan ng mga ka-OFW. Hindi tulog-tulog. Di pag-atsaga talaga, di ba? Itong taginit, tsaga ko talaga sa raman yan na yan, from the mom, tumatawid pa from the mom, nagka-cross pa siya sa Alraman niya sa Alcobar para lang Friday lang to, di ba Kuya? Every Friday lang po siya nagtitinda. So, sa mga taga-Alcobar, dyan, abangan nyo si Kuya sa yung Friday po. Kuya Rico's Embutido, Tapa, Tocino. Ayan, di ba? So, 10 lang. 10 lang guys, ha? Sa mga mag-referral PM lang dito kay Kuya Rico dito. Bigay ko yung number drop ko. Okay? May discount. May discount pa, amen. Yes, ayan. Nasa mga gusto mag-business, PM na. Yan talaga naman guys, nakaka-good vibes si ating ka-OFW na na-ambush interview today sa buhay ni Kuya Rico. So talagang kailangan natin magkaroon ng tinatawag na extra income. Kasi sa taas ng bilihin ngayon sa Pilipinas, sa mahal ng pagpapaaral at sa mahal ng pagpupundar, kailangan meron kang source of income. Kasi para mas matuloy natin magampanan or magawa yung mga bagay-bagay na gusto natin sa buhay natin. So sa mga ka-OFW ko, I hope naka-encourage, naka-educate ito sa inyong mga buhay na kailangan nating mga OFW is pag-aralan natin kung nasaan tayong bansa, kung pwedeng dumiskarte tayo ng mahusay. Yung wala tayong tatapakang tao kasi alam naman natin na ito yung gusto ng Lord. At sama nyo na rin ang panalangin na pagpalain ang bawat araw natin para lalo tayong mabless, di ba? Ginagawa naman natin ito mga ka-OFW hindi lang para sa atin Ginagawa natin ang lahat ng bagay dito as an OFW, malayo sa pamilya para gumanda ang kanilang mga buhay. At mabigyan din natin ang ating sarili pagtanda natin ng medyo magaan-gaan na pamumuhay. But don't forget guys, number 1, pay yourself, magtabi, okay? Para in case meron kang madudukot. Lagi mong iisipin na hindi ka pang habang buhay na OFW, hindi pang habang buhay ang kalakasan mo. Kaya tabi-tabi din tayo pag may time mga ka-life change, okay po? So kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to click subscribe, click notification bell, i-all mo na para updated ka sa mga i-upload nating mga bagong video na talaga namang may 4E. You will be equipped, encourage, educate, and empower sa reality ng buhay. So this is your host, Leonardo Pulintan, here at Life Change OFW Journey. So sa mga ka-Life Change, dapat discarding malupit para resultang malupit also. God bless and thank you. Don't forget to like, share, comment down below. Bye-bye.